Sandali lang po, ha? Okay, so nagre-record na po. Ito po ang pag-uusapan po natin, ang supremacy of the Bible. Ibig sabihin, ito po yung pinakamataas at pinakadakila sa lahat ng babasahin, sa lahat ng kaisipan. Wala pong kapantay ang Biblia dahil ito po ay salita ng Diyos. Okay? May kwento po ang ating Panginoong Jesus na matatagpuan po sa Lucas, aklat ng Lucas. At ang kwento po niya ay tungkol sa isang taong mayaman isang taong mayaman at saka isang taong mahirap. At sa kwento po ng ating Panginoon, ang taong mayaman at ang taong mahirap ay pareho po silang namatay. At nung mamatay po sila, yung taong mayaman ay napunta po sa impyerno at yung taong mahirap napunta po sa, kung tawagin po ay sa presensya ni Abraham. Sabihin para langit po siya. So maganda po yung napapuntahan ng mayaman at hindi maganda yung napuntahan ng mahirap. Hindi maganda ang napapuntahan ng mayaman. At ang sabi ng mayaman ay nung nandun na po siya sa impyerno at siya po'y nasusunog at humihingi po siya ng tulong at nakikita po niya si Abraham at saka yung mahirap na kasama niyang namatay at humihingi po siya ng tulong sa kanya. At ang sabi po nitong mayaman kay Abraham, sabi po niya, nung siya po ay nasa impyerno na siya po ay nasusunog at walang katapusang init, walang katapusang pagsusunog ng kanyang sarili. At ito po ang sabi po niya kay Abraham. He answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. For I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment." Ang sabi po niya kay Abraham, papuntahin niyo po si Lazaro. Hindi po ito yung Lazarus na namatay, na binuhay ng Panginoong Hesus. Iba pong Lazaro ito. Sabi niya, itong si Lazaro, papuntahin po ninyo sa bahay ng tatay ko. Kasi meron pa po akong 5 mga kapatid na lalaki. At si Lazaro po ang pagbigyan nyo ng mensahe para warningan po sila. Para hindi rin po sila mapunta dito sa lugar ng, torment? Lugar ng kaparusahan. Ang sabi po ni Abraham, verse 29, Abraham replied, sabi ni Abraham, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." Ano pong ibig sabihin ng Moses and the prophets? Ito po ang tawag ni Jesus sa Biblia. Yung pong lumang tipan nung panahon po nila, yung Old Testament, ang tawag po nila dyan ay Moses and the prophets. Kasi sinulat ni Moses yung 5, tapos yung iba, ibang propeta naman po ang sabi niya, ang nagsulat po dyan. So madaling sabi, ang sabi po ni Abraham, hindi na kailangan. Meron naman na silang Bible. Pabayaan mong makinig sila sa Bible. Ang sabi po nung mayaman, no, verse 30. Sabi ng mayaman, "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." Hindi po, Abraham, Father Abraham, mas maganda po na hindi sila magbasa, kundi yung merong isang patay na mabubuhay at pupunta sa kanila at pagsasabihan sila, mas effective yun kaysa magbasa sila. Ang sabi ni Abraham, 31, he said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead." Sabi ni Abraham, kung hindi sila makikinig sa babasahin, kung hindi sila makikinig sa Word of God, kung hindi sila makikinig sa Bible, hindi sila makukumbinsi kahit na mayroon pang patay na mabuhay na namang muli at magsabi sa kanila tungkol sa impyerno. Hindi sila makukumbinsi. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Magandang gabi po sa inyo. Yes. Amen. Amen. Okay? So, nakikita po ninyo yung kaisipan po di ba ganyan po ang kaisipan natin? Mas maganda, di ba? Isipin nyo, common sense. Parang nakikita ko yung ibig sabihin ni dito nung mayaman. Mas effective kung merong isang tao galing impyerno, mabubuhay at tatayo sa gitna ng manama at magsasalita siya doon at sasabihin niya, namatay ako, galing ako impyerno. Totoo, may impyerno. Huwag niyong isipin na hindi totoo ang impyerno. Hindi, totoo ang impyerno. Totoo ang langit. Kaya mag-ingat kayo.
Di ba mas effective yun? Ang mga tao ay makikinig. Yun ang kaisipan ng tao. Pero ang kaisipan ng Diyos, mga kapatid, yung verse 31, yan ang kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos, kung hindi sila makikinig kay Moses at saka sa propeta, hindi sila makukumbinsi kahit na mayroon pang patay na mabubuhay na naman. Ano po ang punto po na gusto po natin sabihin dito? Sa patungkol po sa kaisipan ng Diyos, patungkol sa mga bagay-bagay na has something to do with God, tungkol sa mga alituntunin ng Diyos, tungkol sa kalooban ng Diyos, isa lang po ang otoridad dito. Bible lang. Wala nang iba. Yun po ang gusto ko pong maunawaan po natin. Walang kapantay ang Biblia. Tungkol sa Diyos, tungkol sa langit, tungkol sa impyerno, tungkol sa mga espiritu. Wala na. This is the highest authority. That is the Bible. Meron po ako napuntahang bahay, magandang bahay. Actually, bahay ng kaibigan ko yun. Magandang bahay. Patos, pagkatapos sa gitna po ng kanyang sala, merong sa gitna, basta bandang gitna, meron siyang magandang mesa doon. At doon sa mesa, meron pong tungtungan yung Biblia na nakabukas po yung Biblia. At ang ganda, pagka pumasok ka sa sala niya, yun ang unang mong makikita, nakabukas yung Biblia. Pero pagka nung hinawakan ko yung Biblia, puno ng alikabok. O, Biblia nga, hindi naman binabasa. Anong kwenta? Parang si Brother Andy lang yan, di ba? May Bible nga, binuksan. Nilabas, hindi naman binasa. Kaya puro reklamo at puro complain, puro init ng ulo. Ito na po ang pinakamataas na otoridad sa buhay po natin, ang Biblia. Okay? Katulad po ng patungkol sa kaligtasan. Sa pagpunta sa langit, ano ba ang iniisip ng tao? Sabi ng tao, nako, basta mabuti lang ako sa aking relihiyon. Basta maging tapat lang ako sa relihiyon. Ano pa ang kaisipan? Basta gumawa lang ako ng mabuti. Kasi pagka gumawa ako ng mabuti at ako ay naging tapat sa aking relihiyon, sa kaduluduluhan ng buhay ko, titimbangin ng Diyos ang mga nagawa kong mabuti at saka ang nagawa kong masama. Pagka mas marami ang aking nagawang mabuti, ako ay papasok ng langit. Kasinungalingan po iyon. Hindi po totoo yun. Bakit? Dahil hindi po iyan ang tinuturo ng Bible. Bakit tayo dapat maniwala sa Bible? Dahil ito, mga kapatid, ang pinakamataas na otoridad patungkol sa Diyos. Ano pa ang kaisipan? Ang pagpunta naman sa langit ay paiba-ibang daan lang yan, pero iisa rin naman ang pinupuntahan. Hindi na naman po totoo yun. Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang liwanag. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. So anong ibig sabihin po nito? Maraming daan papuntang langit? Hindi po. Iisa lang po ang daan papuntang langit. Ang tawag po sa daan na yon ay si Jesus Christ. Bakit po alam natin ang mga bagay na ito? Bakit po natin pinanghahawakan ang mga bagay na ito? Kasi nga po, ito ang sinasabi ng Bible. Ito po ang sinasabi ng Bible. All Scripture is God-breathed. Napag-usapan po natin yan last time. Ang ibig pong sabihin nito, ang Biblia po, ang ibig pong sabihin nito, ang Biblia, ang kanyang kabuuan at saka ang kanyang bawat parte ay galing sa hininga ng Diyos. Okay? Ang Biblia ay galing sa hininga ng Diyos. Ibig sabihin, ito po ay mga salita ng Diyos eksakto.
Kaya ito po ang ating pinananampalatayanan, ito po ang ating pinaniniwalaan, mga kapatid. The Bible, comprising of 66 books, in part and in whole, from cover to cover, is the Word of God. Pinag-usapan po natin ito last time. Inuulit ko lang po ngayon para po matandaan po natin. Ang Biblia po ay binubuo ng 66 na libro at ang bawat bahagi at ang kabuuan nito from cover to cover is the Word of God. Bakit po natin sinasabi po ito? Kasi may mga relihiyon na gumagamit din ng Biblia, pero ang kanilang kaisipan po ay the Bible contains the Word of God. Sa loob daw ng Biblia, nakapaloob daw doon ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, may parte na salita ng Diyos, may parteng hindi salita ng Diyos. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Ang sabi po ng Bible, ang kabuuan ng Bible at bawat bahagi nito, ito ay salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. 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 Amen po. At gaano po kahalaga ang Bible? Ito po ang sinasabi ng Revelations 22:18. Sabi po ni Apostle John, si Apostol Juan, ito po ang sabi niya, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. Okay? Ano ang warn? Ano ang warn? Warning. Oo nga, sa Tagalog. Binabalaan. Binabalaan, di ba? Kamatay. Oh. Paalala. Pinaaalalahan. Paalala. Yan. Paalala. Pinapaalala, binabalaan. I warn everyone. Binabalaan ko lahat ng mga nakakarinig ng mga salita ng prophecy ng book na ito. If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book. Pagka daw ito ay dinagdagan mo, idadagdag din daw ng Diyos sa iyo yung mga peste na nakasulat sa librong yan. Yung mga sakit, idadagdag daw sa iyo. And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city which are described in the book. So, ang sinasabi po dito, kung babawasan mo daw ang mga salita ng aklat na ito, ibabawas din ng Diyos yung iyong share doon sa tree of life. Hindi ho yan yung nandun sa sa rifa. Hindi ho yan yun. Iba ho yan. Yung nasa gitna ng disyerto, hindi. Ang ibig sabihin itong tree of life na ito, kaligtasan sa langit. So, ibig sabihin, pagka binawasan mo yan, mawawala din sa iyo ang kaligtasan mo. Mga kapatid, sana po maunawaan po ninyo, sana po makita po ninyo kung gaano po ang importansya na ibinibigay ng Bible dito sa Bible. Kung gaano po ang importansya na binibigay nitong verse na ito sa ating pagtrato sa Biblia. Na ito ay hindi dapat dagdagan, ito ay hindi dapat bawasan. Bakit? Dahil ito ay salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Okay? So, tuloy po tayo. Ngayon, ito nagiging problema natin minsan. Di ba? Ayun, parang patutuo ng Sister Sally. Salamat po sa patutuo niyo, Sister Sally. Di ba? Yan po ang dinadaanan ng bawat isa sa atin. Bawat isa sa ating nang nananampalataya sa Panginoong Hesus, na sumusunod sa Panginoong Hesus, ito ang dinadaanan natin. Sa isang banda, mayroong Satanas o demonyo na nag-aakit sa atin. Sa kabila naman, ay nandun yung anghel na gumagabay sa atin, nagpapaalala. Pero saan po nakatingin itong taong ito? Saan po siya nakatingin? Nakatingin ba siya dun sa anghel o nakatingin siya sa demonyo? Doon sa may tinidor. May Sa may pagkain. tinidor. Kasi Brad, kakain ng spaghetti yan eh. Kaya gano'n. Tinidor. Doon siya nakatingin. Okay? Anong ibig sabihin nito? Natetempt siya, Brad, na ano ba to? Na natutokso siya. Medyo parang okay nga, no? Oo.
Wala naman yung asawa ko. Oh, ganito. Etem. Okay? Yan po ang dinadaanan ng bawat isa sa atin. Wala pong Kristiyano ang hindi na natutukso. Lahat po tayo ay natutukso na ang ibig ko sabihin hindi yung nahuhulog sa tukso, pero lahat ng Kristiyano ay nakakaramdam ng tukso. Walang Kristiyano na temptation proof. Walang ganon. Yung bulletproof, di ba? Walang Kristiyanong temptation proof. Lahat tayo ay pwedeng mahulog sa temptation, sa tukso. At ang sinasabi ng Bible, si Jesus Christ ay natukso rin sa lahat ng kaparaanan, ngunit hindi siya bumigay sa kasalanan. So tayong lahat po ay nakakaramdam ng tukso. Walang magaling dyan. Kaya sa ating kaisipan, okay, ay oo, naniniwala tayo sa Biblia, oo, may Biblia tayo, oo, nagbabasa tayo ng Biblia, pero para bagang, itong mga racer na ito, itong mga nag-uunahan, maraming mga nagko-compete laban sa Biblia. Oo, naniniwala ka sa Biblia, pero meron ka ring ibang pinaniniwalaan. Oo, naniniwala ka sa Bible na may salita. Nagba-Bible study ka, nag-church ka, nagbabasa ka ng Bible. At okay, nilalagay mo yung puso mo doon. Pero mayroon ding ibang kaisipan, mayroon ding ibang prinsipyo, mayroon ding ibang mga kaparaanan, mayroon ka ring ibang impormasyon na naunawaan, na natutunan, na nakikipaglaban sa Bible. Kaya minsan sa ating isip, parang merong nagaganap na boxing. Yung sinasabi ng Biblia at yung sinasabi mo o sinasabi ng iba. Katulad halimbawa yung binasa natin, si Abraham, napunta ng impyerno, yung tao, at nakita niya doon sa bungad ng langit, hindi si Pedro ang nakita niya. Pero ang kaisipan natin, di po ba, si Pedro. At may kasama pang manok. Yun ang mga kaisipan. Yun ang mga natutunan natin. Pero pag pumunta tayo sa Bible, makikita natin hindi pala totoo. Okay? Katulad halimbawa kay Jesus. Ang maraming pinaniniwalaan natin noon ay si Jesus ay kaisa-isang anak ni Maria. At yun ang isip natin. Okay, walang kapatid si Jesus, kaisa-isang anak ni Maria. Pero pag binasa mo ang Biblia, marami pala siyang kapatid. Hindi pala siya iisang anak lang. Okay? Marami pong mga kaisipan ang mga nasa isip natin na lumalaban, nakikipaglaban nakikipaglaban sa Bible. Ito po ang sinasabi ng Kolosas. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Medyo mahirap magbasa ng Tagalog, no? Pero ang sabi po ni Pablo dito, mag-ingat kayo. Okay? Para ano? Para hindi kayo mabihag. Mabihag ang iyong kaisipan. Mag-ingat ka para hindi mabihag ang iyong kaisipan. Sa pamamagitan, ano daw ang bumibihag sa atin? Sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan. Yung mga walang kabuluhang karunungan. Karunungan pero walang kabuluhan. At pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at alituntunin ng mundong ito. Tradisyon ng mga tao at alituntunin ng mundong ito. Tradisyon ng mga tao. Okay? Ano po ang mga tradisyon po na alam natin na wala namang kabuluhan? Oh, nako, pagka ikay nagsimula ng kumain, huwag kang lilipat sa ibang upuan. Kasi pagka lumipat ka sa ibang upuan, yun ang kasabihan namin sa amin.
Pagka nakaupo ka na, at huwag ka nang lilipat sa ibang upuan kasi pagka lumipat ka daw, magiging dalawa daw ang asawa mo. O hindi kaya mabubiyuda ka o mabubiyudo ka. At ganon yung kaisipan. Di ba? Paano ba ang sabi sa inyo, Brother Ray? Pagka umaalis. Pag umaalis, Oh. ano po, pagka umaalis at kumakain kami, yung mga bisita, sasabihin nung mga bisita, kami, maiwanan na ho namin yung pagkain nyo. Sabi naman ng tatay ko, dapat lang kasi wala kaming kakainin kung dadalhin nyo. Dadalhin nyo. Okay. Pero anong ginagawa sa pinggan? Pinapaikot. Pinapaikot. Okay? Mga tradisyon na walang kabuluhan. Mga alituntunin na walang kabuluhan. Okay? At ito pa, mga alituntunin ng mundong ito. May mga alituntunin, kapatid, dito sa mundong ito. Okay? Na walang kabuluhan. Paano ko ba sasabihin ito? Sa Korea, mas matindi ang corruption. Ewan ko corrupt sa Pilipinas. Di ba? Parang alituntunin na yun sa Pilipinas. Pagka may problema, magbigay ka lang. Para padulas. Tama po ba? Nagkakaunawaan po ba tayo doon? Pagka ikay nahuli ng pulis, ano alituntunin doon? Ibibigay mo yung lisensya mo, pero may nakalakip na 500 o 200. Alituntunin yun. Okay? Na bribery, corruption. Okay? Tingnan po ninyo, mga tradisyon at mga alituntunin ng mundo. Yan po yung mga lumalaban sa Bible. May sinasabi ang Bible, pero ang kalaban nito yung tradisyon ng mga tao at yung alituntunin ng mundo. Kaya po tayo ay nagkakaroon ng ganitong kaisipan. Ano ba susundin ko? Yung Bible ba? O itong alituntunin ng mundo? Nagkakaroon tayo ng ganyan. Mga kapatid, sabihin ko na po sa inyo, yan na po ang buhay natin. Lagi tayong nandoon, lagi tayong dumadating sa para bagang nagsasangandaan. Kakaliwa ba ako o kakanan ba ako? Alin ba ang susundin ko? Laging ganyan ang buhay po natin. At ang panalangin ko po sa Diyos na tuwing tayo ay nandyan sa nagsasangandaan na yan, ang panalangin ko po ay tama yung ating desisyon, tama yung pipiliin natin. At lagi nating pipiliin ang sumunod sa salita ng Diyos. Minsan, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay mahirap. Minsan nakakatawa ka, minsan may magagalit sa iyo. Pero kapatid, isipin mo na lang, sino ba ang gusto mong magalit sa iyo? Gusto mo bang magalit ang Diyos sa iyo? Gusto mo bang magalit ang tao sa iyo o ang Diyos ang magalit sa iyo? It is your choice. And I pray that as we grow in our Christian life, it will become easier for us to choose the Bible every time. Mahirap sa una, pero pagdating ng panahon, madadalian ka na, okay, sanay ka na sumunod. Pero lagi tayong nandyan, kapatid. You are always at a point wherein you have to choose. Ano pa po? Huwag kayong, ito naman sa verse 16, huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Ang kausap po ni Pablo dito ay mga taga-Kolose, kaya Colossians po iyan. At marami po silang pamahiin doon sa kanilang lugar. Pamahiin tungkol sa pagkain, o huwag kang kakain yan, huwag kang kakain nun. Oy, dugo. Huwag kang kakain ng dugo. Ng dinuguan. Bakit? Kasi walang puto. Ganyan po tayo Okay? Tungkol sa mga kapistahan. Nako, pista ni ganito, ni San Roque, pista ni sino ba? San Gregorio, o kung sino-sino man. O punta tayo sa pista. Sa fiesta, mamimiesta. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo.
Tungkol sa mga piyesta-piyesta. Okay? Kung nakaalimutan nyo na po, ang bawat bayan po sa Pilipinas ay ano ba to? Ang bawat bayan sa Pilipinas ay mayroong patron na patron saint. Okay? Sa bayan namin sa Isabela, ang patron saint doon ay si San Jose. Saint Joseph the Carpenter. Hindi ko alam kung sino yun. Hindi ito yung Jose na asawa ni Maria. Hindi. Saint Joseph the Carpenter. Yun ang patron saint doon. Sa iba naman, makikita mo talaga yung kung sino ang patron doon. Kasi pangalan na lang ng bayan. Nandun na no? Santa Maria. Mga ganun. San Diego. Ang bawat bayan po sa Pilipinas ay ihinandog sa isang santo. At yun po ay isang bagay na hindi po ayon sa kalooban ng Bible yun. Hindi yun kalooban ng Diyos. Dahil ang bayan o sino man ay dapat sa Diyos mo lang ihinahandog at hindi sa mga tao. So ito po ang sinasabi ni Pablo sa kanila. Mag-ingat kayo, huwag kayong magpapasakop sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng pamamahinga, mag-ingat kayo, ibig sabihin sa inyong mga pamahiin. So ito po ang dalawa ang sinasabi po ni Pablo dito, superstition at tradisyon. Mag-ingat po tayo kung ang tradisyon naman ay hindi naman lumalabag sa kaisipan ng Diyos, hindi masama. Meron tayong halimbawa, tradisyon na sa Korea, nung nandun ako, ang isang natutunan ko pong kaugalian nila, masasabi mo na lang tradisyon, na pagka mayroong lumipat ng bahay, halimbawa sa building nyo, may lumipat ng bahay sa kapitbahay nyo, yung mga tao doon sa kapitbahay ay magbibigay ng pagkain. Magluluto sila ng konting sobra at yung bagong lipat, bibigyan nila ng pagkain. Kasi nga, ang kaisipan nila, bagong lipat yan, walang panahon para magluto. Ang trabaho niya, nag-aayos-ayos lang ng bahay. Walang oras yan para magluto, kaya walang pagkain yan. Kaya yung mga kapitbahay, magbibigay po sila kahit papano konting-konting pagkain. Magandang tradisyon. Magandang tradisyon. Okay? Kung ganun ang tradisyon, maganda. Pero kung ang tradisyon na iyan ay nakakalabag sa salita ng Diyos, kapatid, ang sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Huwag kayong magpapasakop dyan. So mag-ingat po sa superstition, sa mga pamahiin, at saka sa tradisyon ng tao. Sino po sa inyo ako po, nung bago akong Kristiyano, pagka naguhugas ako ng inapon ko yung tubig sa likod bahay. Napapasabi pa ako ng dayo. Bari. Okay? Tabi-apo. Sa ibang salita naman. Tabi-tabi. Okay? Sa aming Ilocano, dayo-dayo. Okay? Baka daw Ano ba? Baka daw sa amin po kasi sa Nueva Ecija, ang sinasabi po namin, excuse me po. Yun no. Diba, Brad Werner, no? Bago na probinsya si Werner. Parang Mike Enriquez lang, no? Kaya yan. Very proud yan si Brad Werner. May kababayan pala siya rito. Makikiraan po. Yan. Yun. Taga doon pala si Mike. Parang Mike Enriquez lang. Excuse me po. Ewan ko sa inyo, lalo na sa amin, pagka daw lalo na kung mainit na tubig yung itatapon mo, baka daw mapaso mo yung duwende. Mabanlian. Mabanlian mo yung espiritu. Pamira, espiritu na, pero nababanlian pa. Ang po yun, tawag po ron, nuno sa punso. Yun. Correct. Pagka yun, nabanlian, yari ka. Okay. Sa pantabangan. Marami ba nun doon?
Mga Opo, superstition pag po gano'n. yan. Ano po, pag mga ano, So, yan po ang sinasabi ng Bible. Mag-ingat kayo sa mga superstition, mag-ingat kayo sa mga tradisyon. Bakit? Ito po ang mga bagay na nagko-kompetensya sa Bible sa ating kaisipan. Tayo po ay magpatuloy. Dali lang. Okay. Tuloy. Okay. Ito naman po ang sinasabi naman ng lumang tipan. Sabi ni Moses, si Moses ang sulat nito, Leviticus, do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Mga kapatid, pansinin po ninyo ang verse na to, kapatid. Pansinin po ninyo, please. I ask you. Sabi ng Diyos, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ano ang huli? Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sana makita po ninyo ang bigat ng salita na yan. Ang Diyos ay nagsabi ng isang alituntunin, pinagbabawalan niya sila na makumausap sa mga espiritista at sa manghuhula. Pagkatapos sa kaduluduluhan niya, sabi niya, ako ang Diyos. Ipinakita niya kung sino siya kaalinsabay nung kanyang pagbabawal. Nagkakaunawan po ba tayo? Ganito kabigat itong ipinagbabawal na to. Amen. Minsan po, tayo pong mga may asawa na. Tayo pong mga may asawa niya, mga housewife o mga brothers na may asawa na, di ba? Minsan ganito ginagawa natin sa mga anak natin. Lalo na, ewan ko kung lalo na yung babae o lalo na yung lalaki. Sabi ni daddy, huwag mo daw gagawin yan. Nako, pagdating ng daddy mo, nako, lagot ka. Anong pinapakita mo doon? Pinapakita mo doon, wala kang authority. Authority. Okay? Ginawang panakot. Ginawang panakot yung asawa. Nako, yari ka. Nako, isusumbong kita sa mami mo. Magagalit ang mami mo. Wala kang authority. But when God says, do not consult mediums. Do not consult spiritists. I am the Lord your God. Dapat doon, kapatid, manginig ka na. Dapat doon matakot ka na. Dahil pinapakita ng Diyos sa iyo ang kanyang otoridad, kaalinsabay ng kanyang utos. Ibig sabihin, pagka ikaw ay hindi ka sumunod, lumabag ka sa utos na to, hindi si Duterte ang kalaban mo, hindi ang pulis ang kalaban mo, ang kalaban mo, Diyos mismo. Magpatuloy po tayo. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga patay o sa mga manghuhula. Sino po sa inyo ang mga nagpahula na sa buong buhay niya? Ako, nung hindi pa ako Kristiyano, nagpahula rin ako eh. Diba? Magkakaiba ng panghuhula. Merong baraha, merong, ano pa ba? Bolang kristal, mayroong, Palad. Ano, Brad? Yung sa palad po. Palad, yes. Palad. Palm reading. Palm reading, yes. Sa Korea, may nakita ako. Ibang klase naman, mukha. Binabasa yung Face mukha reading. mo. Oo, ibang klase. Talagang tinitigan yung mukha ko. Na, panghuhula rin. Okay? At ano ba? Ito, kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay. Okay? Sabi ng nanay mo, o sabi ng lola mo,
ganito daw, ganun daw. Naku, nanaginip ako. O, napanaginipan ko ang lolo mo. At ang sabi ng lolo mo, yun daw lupa ay hatiin na raw natin. Okay? At sa iyo lang, 1 hektarya lang sa iyo, sa akin 9 hektarya. Yun ang sabi ng lolo mo. Sabi ng Diyos, huwag kayong sumasangguni sa mga ganito, sa mga espiritista. Okay? Ano pa? Yun. Ito naman ang sabi ni Jeremiah. Do not listen to your prophets, your diviners, your interpreters of dreams, your mediums, or your sorcerers who tell you you will not serve the king of Babylon. Sino daw ang hindi mo pakikinggan? Prophets, diviners, interpreters of dreams, mediums, or sorcerers. Sa Tagalog. Kaya nga, huwag ninyong papakinggan ang inyong mga propeta. Kasi yung ibang relihiyon sa panahong yun, meron din silang sariling propeta. O, isama mo na rito si Kiboloy. Huwag ninyong pakikinggan ang inyong mga propeta, mga manghuhula, mga tumatawag sa espiritu ng mga patay, mga nagpapaliwanag ng mga panaginip, at mga manggagaway kapag pinipigil nila kayo. Okay, nagkakaunuhan po tayo? Manghuhula, espiritista, nagpapaliwanag ng panaginip. Nung isang araw, sabi ng wife ko, nakita daw niya ako sa kanyang panaginip na ako daw ay bihis na bihis, naka-Amerikana, nakatayo, pero hindi daw ako kumikibo. At sa kanyang pakiwari, para daw akong yumao na ba? Na parang patay na raw ako. Anong gagawin natin dun? Anong sasabihin ba natin? Uy, Butch, mamamatay ka na. Maghanda ka na. Walang numero, Pastor. Yun nga inaantay ko, brad. Anong gagawin natin dun? Huwag mong pakikialaman yun. Walang ibig sabihin yun. Bakit? Ipinagbabawal nga ng Lord yung mga nagpapaliwanag ng mga panaginip. Oo, may mga propeta noong panahong yun na nag-i-interpret sila ng dreams, katulad ni Daniel at saka ni Joseph, kapatid. Joseph. Yeah, Joseph sa Egypt. Okay? Pero hindi sinasabi ng Diyos na gawin natin yun. At ipinagbabawal ng Diyos na makipag-usap tayo sa mga gumagawa nun. So hindi natin, pagka nanaginip ka pa, huwag mong lagyan ng ibig sabihin. Wala, huwag. Naku, nanaginip kasi ako na hindi daw yan ang pinagagawa ni Lord. O ito kaya ang pinagagawa ni Lord. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kung gusto mong gawin mo. Pero huwag mong isang kalang ang salita ng Diyos. Huwag mong isang kalang si Lord. At ano pa, huwag kayong makikinig sa inyong mga manggagaway. Okay? Alam niyo po yung manggagaway, ito po yung sorcerer. Sa Tagalog, malalim po na Tagalog ito, tinignan ko pa kanina. Ang ibig pong sabihin ng manggagaway ay yung mangkukulam. Mangkukulam. Witch. Witch. Okay. Yes. Sa ating paniwalang Pilipino, mga kapatid, meron daw mangkukulam na mabuti. Okay? May mangkukulam na nagpapagaling at meron din daw mangkukulam na masama. Okay? Hindi sinabi ni Lord na huwag kang pupunta dun sa masamang mangkukulam. Hindi sinabi ni Lord yun. Ang sinabi ni Lord, mangkukulam, huwag kang pupunta dun. Tigilan mo. Bakit, kapatid? Dahil ang mga bagay na ito ay ilalayo tayo sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay lumalaban sa sinasabi ng Diyos, sa sinasabi ng Bible. So ang mga bagay po na ito ay kailangan matuto po tayo na huwag pansinin ng mga bagay na ito, huwag pakikinggan ng mga bagay na ito, layuan ng mga bagay na ito, bagkus doon tayo makinig sa sinasabi ng Diyos sa Bible. Doon tayo makikinig, doon tayo kukuha ng karunungan doon sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita sa Biblia.
So ano po ang pinagbabawal? Superstition, tradition, fortune teller, nagpapaliwanag ng panaginip, witch or sorcerer, mangkukulam o manggagaway, at saka medium or spiritist. May ikukwento lang po ako. Ito po, pinsang ko po ito. Pinsang buo ko po ito. Na magkapatid po ang nanay namin. Bakit po, teka lang po, tanong lang muna, parang mas, ano yata ito, parang mas mukhang mistiso ah. Sige po, tuloy po. Ganyan din ang kulay ko, Brad, noon nung hindi pa ako kumakain ng mani. Medyo umitim na lang ako dito sa Bahrain. Kaya nga, mistiso yun. 23 years in the ministry. Okay? Evangelista po ito. Pero ito ang patutuo ng taong ito. Nakwento ko na sa inyo. Ikukwento ko na lang para sa mga bago. Bago po yan naging Kristiyano, yan po ay isang espiritista. Ang sabi niya, sinasaniban daw siya ng espiritu ng isang Hapon noong World War II. At itong Hapon daw na ito, siya daw ay nagsasabi sa kanya kung saan siya. Kasi meron daw, ang mga Hapon daw na ito ay mayroon daw ibinaon na gold. Nung sila daw... Yamasita. Parang Yamasita. Parang Yamasita. At dahil daw nung patapos na raw ang World War II, sila daw ay nagkukumahog na umalis dahil parating na ang mga kano at yung kanila daw mga ginto ay kung saan-saan na lang daw nila ibinaon. At itong espiritong ito ang nagsasabi daw sa kanya kung saan ibinaon yung ginto na iyon. Okay? So, sa ilang taon niya na naghuhukay, talaga butas-butas ang Isabela dahil sa kanya. Ilang toneladang ginto ang kanyang nahukay? Wala. Okay? But, ano ang patutuo nito? He was a spiritist. He believed in the spirits. Okay? Ito ang sinasabi ng Bible, huwag kayong makikinig sa mga taong mga ganito. Sa grasya na lang ng Diyos, ay na-born again po siya. At na-disciple ko po siya ng kaunting panahon. So, these are spiritists. There are people like this. Okay? So, huwag po tayong makikinig sa mga ganun. Ito po ang huli. Ito naman po, itong mga pinag-usapan po natin, itong mga bagay na ito ay hindi ayon sa Diyos, hindi ayon sa Biblia. Pero itong huli ay patungkol sa Diyos, patungkol sa Biblia. Ito po ang sabi ng Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, bago po ako magpatuloy, kung may tanong po kayo, sabihin nyo lang. Tanong. Pastor, tanong. Okay? Pwede po nating pag-usapan ang mga tanong. So, ito po ang sabi ng Pablo, Apostol Pablo, sa mga taga-Tesalonica. Sabi niya, do not put out the Spirit's fire. Do not treat prophecies with contempt. Test everything. Sa Tagalog, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Bakit? Doon po sa mga bago na kasama po natin tonight, ay minsan ay nagsasalita po ang Holy Spirit sa mga tao. Katulad halimbawa, sasabihin ng may kapatid na magsasabi sa iyo, Sister, sa tingin ko ang sinasabi ng Holy Spirit sa iyo ay ganito. Okay? Minsan sa prayer, okay, alam mo, Brother Andy, may burden ako. Tingin ko ang gustong mangyari sa iyo ng Lord ay ganito ang gawin mo. Okay? Ito ang tawag po dyan ay prophecy. Pero ano ang sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, huwag niyong hadlangan, huwag niyong baliwalain. So pagka may nangusap sa iyo na sinabi, brother, okay, ang sabi ng Diyos ay mag-pray ka pa. O ang sinasabi ng Diyos sa iyo, sister, tigilan mo na yung ginagawa mong yan at ganito na lang ang gawin mo. O sinasabi ng Holy Spirit sa akin para sa iyo, sister, na makipagbati ka na doon sa kagalit mo. Something like that. O hindi kaya sabihin na, hindi, huwag ka nang pumunta dyan sa lugar na iyan. Something like that. Ang sabi po ng Bible, huwag ninyong baliwalain ang mga pahayag na to. Hindi ho niya sinabing tanggapin ninyo. Hindi ho. Sabi niya, huwag niyong baliwalain. And verse 21, suriin ninyo
ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. So, anong ibig sabihin nito? Tatanggapin mo ba kaagad? Hindi. Suriin ninyo ang lahat. So, kung may nag-prophesy sa iyo, may nagsabi sa iyo, oh, okay, sister, so and so, sinasabi ng Lord, okay, sinasabi ng Lord, pumasok ka sa ministry, sumama ka sa Praise Hearted, kumanta ka sa church. Huwag mong tanggapin kaagad. Huwag mong baliwalain din. Ano ang ibig sabihin? Suriin mo. Tingnan mo kung tama ba. Ipag-pray mo. Saliksikin mo ang puso mo. Suriin mo. Mga kapatid ko, kaya ko po ito idinidiin po sa inyo dahil sa panahon po natin ngayon, maraming pastor ang kung magsalita ay para bagang sila ang Diyos. May mga pastor po na sinasabi na para bagang yung salita nila para bagang ang Diyos na rin ang nagsabi. Sasabihin, oh, sister, ang magiging asawa mo ay si Ganuron. Sister, huwag kang magtatrabaho dyan. Dito ka magtrabaho. Wala po tayong karapatang magsalita ng ganun ka-direkta. Hindi natin naririnig ng tuwiran ang salita ng Diyos, ang mga bulong ng Diyos sa atin. Kaya pag may nagsabi po sa inyong gano'n, pastor, o kung sino mang makadiyos na tao, huwag mong tanggapin kaagad, pero huwag mo rin baliwalain. Anong gawin mo? Suriin mo. Suriin mo. So, marami pong churches ang ganyan ngayon. Mag-ingat po tayo. Yan po ay isang airport. Meron po akong kwento patungkol sa airport, 2 kwento. Meron po tayong kasama. Ay, wala si Sister Vicky ngayon, ano? May kasama si Sister Dito Vicky. po. Ay, Sister Vicky, good evening po. Good evening po. Meron po tayong kasama sa NEC, na kasama ni Sister Vicky, no? Si Brother Ed Libita, Sister Vicky, maalala po niyo. Opo. Ito pong Brother Ed Libita, kasama ko pong nag-aaral ngayon yan sa Alliance Graduate School. At ang Brother Ed ay, palagay ko ay magpapastor po siya. At ang kwento po niya sa akin, a few years ago, siya po ay umuwi sa kanila sa, hindi ko alam kung Cebu sila or Davao or something. At nandun siya sa airport sa Manila, kagagaling niya ng Bahrain, naantay niya yung flight niya papuntang Visayas or Mindanao. At habang nag-aantay daw siya, may lumapit sa kanyang lalaki. At kinausap siya, at ang sabi daw ng lalaking yun sa kanya, sabi niya, hindi ko alam kung ano eksaktong salita, basta sinabi daw sa kanya, tinatawag ka ng Lord na pumasok sa ministry. Ikaw ay magiging manggagawa, ikaw ay magiging pastor, or something to that effect. At blessed na blessed ang Brother Ed kasi nung panahon na yun yung time na nagtatanong siya sa Diyos. Na para bagang meron siyang desire na gusto niyang magpastor, gusto niyang pumasok ng Bible school, gusto niyang maglingkod pa ng mas matindi pa sa Diyos. And he was so blessed with that person. Hindi niya kilala yung taong yun, basta out of the blue. Sinabihan daw siyang ganun. Binaliwala ba niya? Tinanggap ba niya? Hindi. Anong ginawa niya? Sinuri niya. Pinag-pray niya. At purihin ng Panginoon, totoo yung sinabi ng taong yun. It was a true word from the Holy Spirit. Amen. Okay? Si Brother Ed po ngayon ay head nung prayer ministry. Tama po ba, Sister Vicky? No? Sa ELC. Sa ELC. Okay? Ito naman, isang namang kwento ko, sa airport din nangyari, yung bayaw ko. Ang asawa po ng kapatid ko ay Amerikano. At nung isa sa mga pag-uwi niya, parang hindi pa yata sila kasal noon, umuwi po siya sa Pilipinas. At nung nag-aantay siya sa airport sa Atlanta, sa Georgia, ang dami daw po niyang dala-dala. At hindi siya makapunta sa CR dahil hindi niya pwede yatang ipasok sa CR dahil masyado yatang malaki o marami or what. Kailangan niya iwanan sa labas. Hindi naman siya nagtitiwala, siyempre. Mapupuntang tao sa kanya. At ang sabi daw ng tao sa kanya, the Lord told me that you can leave your stuff with me while you can go to the bathroom. Ganda, no?
Sabi naman daw nitong bayaw ko, si Mike, sabi niya, but the Lord didn't tell me. Okay? Maaaring sinabi ng Diyos sa'yo, pero hindi sinabi ng Diyos sa akin. Amen. Common sense. Diba? Suriin mo. Baka pag-ihi mo doon, paglabas mo, wala na. Plano. Diba? So anong punto lang dito? You cannot take it at face value. You cannot reject, you cannot accept outright. What do you test it? Suriin mo, kapatid. Dahil maraming false prophecy. Prophets. Okay? Pati prophet, pastor. False prophets and false prophecy. Okay? Nagsasalita sila na para bagang sa Diyos yung sinasabi nila, pero hindi galing sa Diyos. Amen. Kaya mag-iingat po tayo. Yan po yung mga 7 bagay at may mga bagay pa dyan na lumalaban sa Biblia. Pero itong mga bagay po na ito, kaya ko po sinasabi sa inyo ito mga kapatid, para maging aware na po tayo na ang mga bagay na ito ay ito yung mga nagcha-challenge sa Biblia, nakikipag-compete sa Biblia. Pero dapat sa ating kaisipan, Bible ang siyang pinakamataas na otoridad sa ating buhay. Application. All scripture is God-breathed. And dito na lang tayo sa Tagalog. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa Tingnan po ninyo ang kapakinabangan, ha? 4 po iyan. Kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa number 1, pagtuturo ng katotohanan. So, ang sinasabi ng Bible ay katotohanan. Marami sa atin, pilosopo eh. Baka ganito, baka ganon. Ayaw mo lang kasing sundin. Okay? Ano pa? Sa pagsaway ng kamalian. Sinasaway tayo niyan, kapatid. Yung mali mo, itinatama. Kaya huwag matigas ang ulo. Sa pagtutuwid sa likong gawain. Okay? Ito, nagbanggit na rin lang ng patutuo ang Sister Sally. Okay, sabi niya, nag-asawa siya. Tama po ba, Sister Sally, nag-asawa kayo nang hindi nyo dapat naging asawa. Anong ginawa? Tinutuwid. Tinutuwid tayo sa likong gawain. At number 4, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sinasanay tayo, kapatid. Ang English niyan, train. Tinetrain tayo. Ibig sabihin, lagi mong ginagawa para masanay ka sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo po ang isang trahedya po natin sa panahon natin ngayon. Hindi po tayo sanay sa pamumuhay na matuwid. Sanay tayo sa pamumuhay na baluktot. Amen. Pag nakakita ka ng 20 BD dyan na nandyan at walang may-ari, nakita mo sa sahig, anong gagawin mo? Pupunod mo, sasabihin mo, oy, sino may-ari nito? Diba? Ang ginagawa nga, tinatapakan mo para wala nang makakita. Tapos, kunyari, kakamot ka ng paa, sa'yo na yung 20 BD. Bakit? Sanay tayo sa hindi matuwid. Pero ang ginagawa ng Bible sa atin, sinasanay tayo sa matuwid. Okay? Patutuo ng Brother Andy. Pagdating mo, siyempre, feeling feeling Bahrain ka eh. Feeling naka-AC ka sa bahay, feeling hindi ka namamasahe, feeling nasa kotse ka lagi. Okay, masarap ang pamumuhay sa bahay. Pagdating mo sa Pilipinas, hala. Talagang papasok lahat sa iyo ng negative, lahat ng complaining. Bakit? Nandun ka sa hindi mo nakasanayan. It is always easier to do the wrong thing than to do the right thing. It's always easier to sin than to be righteous. But what does the Bible do to us? He trains us for righteousness. Okay? So anong naging
naging realization ni Brother natin, nakita niyo yung Bible. Okay? And the Bible just speaks to us and tells us the right thing to do. So ano po ang kailangan natin gawin? Magpakumbaba. Magpakumbaba ka sa salita ng Diyos. Bakit? Ang gagawin nito, tuturuan ka niya, sasawayin ka niya, itutuwid ka niya, at sasanayin ka niya. Hindi mangyayari ito kung matigas ang ulo mo. Amen. Hindi mangyayari ito kung mapagmataas ka. Hindi mangyayari ito kung marunong ka pa kaysa Diyos. Amen. Mangyayari lang yan kung tama ang puso mo at nagpapakumbaba ka. Dapat ganyan. Okay? Albawa lang, yung chest na yan, yan yung Bible. At lahat ng yan, nakatumba lahat. Siya lang ang nakatayo. Siya ang pinakamataas na otoridad. Yung Bible. At ano dapat? Tayo dapat ay nagpapakumbaba. Mga kapatid. Amen. Mga kapatid, ano ang silbi kung magpapakumbaba ka sa Diyos, nagpapakababa ka sa harap ng Diyos, pero hindi mo naman sinusunod ang kanyang sinasabi? Anong silbi? Isipin po ninyo. Anong silbi? Jesus, you are my God. Jesus, you are my Lord. Jesus, I submit to you. Jesus, I bow before you, Jesus. Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Ikaw ang Panginoon. Pero wag mo lang ako sasabihan, Jesus, na ako'y papatawarin ko yung kagalit ko dahil hindi ko patatawarin yan. Sinong nasunod sa inyo? Ikaw pa rin ang nasunod. Sino Diyos sa inyo? Ikaw pa rin ang Diyos. Sino Panginoon sa inyo? Ikaw pa rin. Walang kwenta yung sasabihin mo magpakumbaba ka pero hindi ka naman sumusunod. Next. Yung Tagalog na lang po ang babasahin ko. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon sa mga taga-Berea. Nagpunta po sila Pablo, sila Lucas, nagpunta po sila sa mga bayan-bayan at mga syudad-syudad ng Roman Empire noon at galing sila sa Thessalonia at pumunta sila sa Berea. Maganda ang nangyari sa Thessalonia, pero mas maganda ang nangyari sa Berea. Bakit? Ito po ang verse 11. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon. Saan yan? Sa Berea. Kaysa sa mga Hudyong taga-Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Tingnan po ninyo mga kapatid. Nakikinig sila ng sermon, pero pinaniniwala ba nila kaagad? Hindi. Nananabik sila. Oo, nananabik sila sa pakikinig sa mga paliwanag. Hindi lang yun. Ano pang ginagawa nila? Sinasaliksik pa nila ang kasulatan. Gaano kadalas po nilang saliksikin ang kasulatan? Araw-araw. Araw-araw. They search the scripture every day. What did they do? To see if what Paul said was true. Si Pastor Butch ang nagturo, totoo yan. Huwag ganun, kapatid. Makikinig ako, maniniwala ako si Pastor Butch ang nagturo. Huwag ganun. Anong kailangan mong gawin? Tingnan mo kung totoo ang sinasabi ng pastor. Tingnan mo kung totoo ang sinasabi ng teacher. Tingnan mo, huwag kang ganun na basta nakanganga ka na lang at nilulunod mo lahat. Tingnan mo kung tama ba ang sinasabi niya, kung tama ba ayon sa Bible. Kaya po kaming mga pastor, nag-aaral po kami kung paano mag-aral ng Bible at kung paano magturo ng Bible. Kaya mapapansin po ninyo, pag nagtuturo ang pastor, laging verse ang pinapakita. Bakit? Kailangan niyong makita mga kapatid. Mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Pagka kayo nakikinig na sermon, kung ano yung sinasabi ng pastor, kung ano yung pinagagawa ng pastor, kung ano yung katotohanan na sinasabi ng pastor, kailangan makita nyo ang connection doon sa sinasabi niya at saka doon sa verse na binabasa niya. Kung hindi nyo makita ang connection, hindi nyo kailangan paniwalaan kaagad. Kailangan makita mo ang connection. Kung walang connection,
It may be good, but it's not from God. Dalawa po yun. It has to be from God. Pwede kasi ako magsabi ng mga mabubuting bagay, pero hindi naman galing sa Biblia. Alam mo, sabihin ko, ito ang verse natin ngayon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, kaya kayo, kailangan maging magalang kayo sa inyong mga magulang. Hindi naman yun ang sinasabi ng verse. Oo, maganda ang maging magalang sa magulang, pero hindi yun ang sinasabi ng John 3:16. Kailangan makita po natin ang connection. Ganyan yung mga taga-Berea. Tinitingnan nila, tama ba ang sinasabi ni Pablo? Ang sarap pakinggan ang sinasabi ni Pablo, nabibless ako. Pero ang tanong, tama ba? Yan ba ang sinasabi ng Bible? Saliksikin ang Biblia, kapatid. Saliksikin. Pastor, ngayon lang ako nakakita ng Biblia. O ngayon ka magsimula. Walang nagsimulang magaling. Walang taong nagsimulang magbasa ng Bible at marunong na siya kaagad. Hindi. Lahat tayo nagsimula ng mga mangmang tayo. Amen. Nung una ako makakita ng Biblia, ang alam ko lang Genesis tsaka Revelation. Yung una lang, una't huli. Yung nasa gitna, hindi ko na alam. Bahala na ako na nasa. Basta alam ko, nababasa ko, ang una, Genesis. Kasi ang ibig sabihin ng Genesis, the beginning. At ang alam ko, yung huli nun, Apocalypse, Revelation. Yun lang, dalawa. Walang nagsimulang magaling. Lahat po tayo ay mga estudyante ng Biblia. Pero ang mahalaga po, kailangan parang isang mabuting estudyante, binabasa mo yan kahit papaano, unti-unti. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patutuo po ng Sister Eds. Ano yung pinost ng Sister Eds? Siya po ay nag-encourage mo siya na magbasa. At ang sabi ng aking sister wife, parang natapos na raw niya kagad yung Book of Genesis. Okay? The 30 plus chapters, done. Halas. It's all read. Okay? Praise God. Okay? Hindi ko sinasabi na kailangan kayo maging mabilis. Ang mahalaga po, yung parang exercise yan eh. Di ba? Parang hindi magandang example sa akin yun, exercise. Pero parang exercise yan, bro. Parang pag nag-exercise ka ng isang araw lang, may epekto ba yun? Parang wala. 2 araw, nag-exercise. Pastor, nag-exercise ako 2 araw o pumayat na ako. Hindi pa, kapatid. 2 araw, wala pang exercise. 3 araw, ewan natin. Pero ano ang ano niyan, ang epekto niyan? Epekto niyan pagka-consistent mong ginawa. Okay? Ewan ko kung kailan ako magsisimula, pero alam ko ang konsepto, bro. Ano yan, bro, Andy? Basta yung exercise, yung lakaran daw, kailangan may shawarmahan sa dulo. Ganun ang pagbabasa ng Bible, parang exercise. Na hindi mo yan nakukuha sa 1, 2, nakukuha mo yan doon sa consistency. Kahit konti lang yan, kahit konti yan. May kwento si John Maxwell. Si John Maxwell po ay isang dating pastor at ngayon po ay ang ginagawa niya, nagpipreach na siya sa iba't ibang lugar, nagsusulat siya ng book about leadership. At ang sabi po ni John Maxwell, halimbawa, meron isang malaking puno sa likod bahay niyo. At araw-araw, kinukuha mo yung palakol mo at hinahataw mo yung puno ng isa lang. Isang hataw lang. Araw-araw na ginawa mo yun. Hahatawin. Tuwing umaga, hahatawin mo ng isa. Ang tanong ni John Maxwell, matutumba ba yun? Matutumba ba yung puno na yun? Mapuputol mo ba yung puno na yun? Oo. Oo, eventually. Eventually, di ba? Yes. Isa, Amen. araw-araw. Sa Eventually. 365 days na putol na yun. Oo. Yun ang punto niya. Kahit isa lang, basta consistent. Ang pangit dun, yung 3. 3 ka agad eh. Tapos ang kasunod dun, after 3 months na, ala rin. Di ba? Ganon din ang pagbasasaliksik ng Biblia, kapatid. Pagbabasa ng Biblia, ang mahalaga, consistency. Ang mahalaga, kahit isang chapter, isang araw. Ako, isang chapter, isang araw. Isang chapter, minemeditate ko, okay, tinatanong ko, gumagawa ako ng mga tanong, inaaral ko, sino ba nagsasabi nito, saan ba sinabi ito, sino ba ang kausap dito,
Ano ba problema dito? Ano ba ang solusyon dito? Bakit ba nagagalit ito? Bakit ba sinabi ito? Mga ganon. Unti-unti. Isang chapter lang. Isang chapter. Oh, nakakailan na ako. Nagkakaunawan po ba tayo, mga kapatid? Consistency. Consistency. Amen. Sikin ang Biblia. Okay? And last, ipamuhay ang salita. Bakit ganito ito? Mali ang kanyang ano. Wait. I'm sorry. Ipamuhay ang salita. Excuse me lang po. Ang verse po na ito ay James chapter 1 verse 25. Brother Andy, pakibasa na nga lang po. Hindi, mali yung aking animation. Pakibasa na lang po. James chapter 1 verse 25. James chapter 1 verse 25. Sige po. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Okay? Ang sinasabi po dito, salamat po. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, yun daw tao na tumitingin doon sa Biblia at ipinamumuhay niya at hindi niya kinakalimutan yung binasa niya, kundi ipinamumuhay niya, ginagawa niya yung sinasabi ng Biblia, ito daw ay pagpapalain. Amen. Ang pinagpapala dito, yung gumagawa nung sinasabi ng Biblia. Hindi ho sinabi na pagpapalain yung nag-aaral ng Biblia. Hindi sinasabi na pagpapalain yung nagbabasa ng Biblia. Hindi. Amen. Ang sinasabi dito, pinagpapala yung mga na isinasamuhay, ipinamumuhay nila yung salita ng Biblia. Amen. So the point I would like to make tonight, brothers and sisters, is this. Do you want to be blessed by God? You have to apply the Word of God. It's not just learning. It's not just reading. It's not just knowing. It's not just understanding. You have to get to the point wherein you will apply. Doon ang blessing, kapatid. Ang nangyayari po minsan sa atin, nagbasa ka ng Bible, wow, na-bless ka sa binasa mo. Yes, Lord, hallelujah, naiyak ka pa. Maganda yun. Maganda yun. Pero hindi dapat doon nagtatapos. Ang ginagawa po natin, ina-abort natin yung ina-abort natin yung proseso, nagkakaroon ng abortion. Kailangan yung pagbabasa ng Biblia, ipanganak yun sa application. Pero ang nangyayari sa atin, buntis ka pa, hindi na ipanganak sa application, tumigil doon. Hallelujah, naiyak ako. Praise God. Yes. Ipinost ko pa. Lord, for the day. Yan, ipinost ko, binigay ko sa mga friends ko. Nilagay ko pa sa wall. Hindi yun, kapatid. Hindi yun. Kailangan i-apply mo. Baby steps. Ito po yung picture na yan. Baby steps. Kahit konti lang. Basta ina-apply mo. Baby steps lang. Unti-unti. 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 Amen? Diyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. Amen. Ito po dapat ang maiwan po sa... saan ba yun? Ito po dapat ang maiwan sa ating kaisipan. Yan pong picture na iyan. Yan po dapat ang parang ang Biblia sa buhay natin. Siya ang pinakamataas. Mga kapatid, inuulit ko po, walang kwenta na sinasabi natin na si Jesus ang Diyos natin. Walang kwenta na sinasabi natin na nananampalataya tayo sa Diyos kung hindi rin naman natin sinusunod ang Kanya. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos sa Kanyang salita. Kung tayo ay nagpapakumbaba sa Diyos, tayo rin ay dapat magpakumbaba
sa kanyang salita. Amen? So, diyan po Amen. tayo nagtatapos. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin panandalian. Ama, salamat Panginoon sa gabing ito, O Diyos. Salamat Panginoon sa mga kapatid po namin, Panginoon, O God, na patuloy, O God, na nagbibigay oras sa iyo. Ama, dalangin po namin, Panginoon, O God, na kayo po ang gumalaw sa mga buhay po namin, Panginoon. Yes, Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Mahina ang aming mga katawan, mahina ang aming mga kakayanan, O Diyos. Lord, the spirit is willing, but the body is weak, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga katamaran, Panginoon, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, O God, na kami, Panginoon, ay araw-araw magbuklat ng iyong salita. At kahit paano ay mag-aral, magbasa, at ipamuhay, Panginoon, ang aming mga natutunan, O Diyos. Ama, gusto po namin maitaas ang iyong pangalan. Gusto po namin makasunod sa iyo. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, O God. Lord, I pray sa mga puso, pamilya, sitwasyon ng bawat isa po sa amin ngayon dito sa Bible study na ito. Nakikita mo po ang aming sitwasyon. Nakikita mo po ang aming mga kalagayan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon. Kung sino man ang nangangailangan ng kaliwanagan, bigyan mo siya ng kaliwanagan, bigyan mo siya ng pag-asa, Panginoon. Yes, Sino man, Lord. Panginoon, ang nangangailangan ng kalakasan, O Lord God, in Jesus' name, Panginoon, palakasin mo po ang kanyang pangangatawan, O Diyos. Lord, ang mga suliranin ay ibinababa namin sa iyong paanan. Dahil alam Yes, namin, amen. Panginoon, O God, na kayo ang may perfect na solusyon, Panginoon. Amen. Thank you, Father God. All glory and honor is yours, O God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Magandang gabi po, mga kapatid. Magandang gabi po. Good evening.